sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may Isa ka ba sa mga nangangarap na magkaroon ng sariling bahay? O isa ka na ba sa mga mapalad na nakamit ang pangarap na ito? May mga tao na madaling nakukuha ang mga bagay na gusto nila, habang meron na kailangan muna paghirapan at pagtrabahuhan ng mga bagay na nais nila na mapunta sa kanilang mga kamay. Ngunit paano kung ang sakripisyo at hirap mo para makuha ang iyong pangarap ay may kaakibat na kababalaghan? Isang kababalaghan na susubok sa iyong tapang at hanggang kailan mo ipaglalaban ang isang bagay na alam mong sayo. Dear Papa Dudut, sa nangyari sa akin ay napatunayan ko na hindi porket lumalaban ka ng patas para makuha mo ang pangarap mo ay magiging maganda na ang kapalit na makukuha mo. Siguro nga ay totoo na habang nabubuhay tayo ay hindi na mawawala ang mga pagsubok at problema kasi kakambal na yan ng buhay ng isang tao. Tawagin niyo po ako sa pangalan na Kira. Masasabi ko na isa ako sa mga tao na hindi pinalad sa buhay simula noong pinanganak ako. Lumaki kasi ako sa isang mahirap na pamilya. Lumaki ako na hindi nakukuha ang gusto dahil sa walang budget ang mga magulang ko para sa mga gusto namin at puro sa mga kailangan lamang namin napupunta ang perang kinikita ng tatay namin. Pero naiintindihan ko na agad ang sitwasyon namin dati. Kaya bata pa lamang ay nangangarap na ako na makawala kami sa kahirapan. Hindi lang ako kundi pati na rin ang buong pamilya. High school ako nang mamatay ang bunso naming kapatid dahil sa sakit. Wala kami noong pera na pampa-ospital sa kanila. Kaya siguro nangyari yon. Doon ko mas naramdaman ang hirap ng pagiging mahirap, Papa Dudut. Yung wala kang magagawa para iligtas ang buhay ng mahal mo kasi wala kang pera. Kaya simula noon ay sinabi ko na sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para yumaman kami. After ko makapagtapos ng high school ay inakala ko na hindi na ako makapagpapatuloy pa sa pag-aaral. Pero yung panganay kong kapatid ay nakapangasawa ng AFAM at sinuwerte siya sa buhay, Papa Dudut. Hindi naman kami kinalimutan ng kapatid ko at pinag-aral niya ako sa kolehiyo. Kinuha ko ang kurso na gusto ko at sinuportahan ako ng ate ko hanggang sa matapos ko yon. Nang makagraduate na ako ay sumabak agad ako sa pagtatrabaho. Kahit paano ay malayo na kami sa buhay namin noong mga bata pa lamang kami. Tuloy pa rin kasi ang pagtulong ng ate ko sa mga magulang namin at iba ko pang mga kapatid na nag-aaral. Napagawa na niya ang bahay namin at nabigyan ng business sina mama at papa. Naging stable na rin ang buhay namin, Papa Dudut. Ang target ko talaga noon ay makapag-work sa ibang bansa. May mga kakilala kasi ako na sa ibang bansa nagtatrabaho at hinihikayat nila ako na sumunod na sa kanila kasi mas malaki ang kita roon. Kahit na ayokong malayo sa pamilya ko, ay naisip ko na walang mangyayari sa akin kung hindi ako aalis. Kaya naman pinush ko na ang pagtatrabaho sa ibang bansa. At hindi naman nakapagsisisi kasi totoo na mas malaki ang sahod doon. Yun nga lang ay malalayo ka sa mga mahal mo sa buhay, Papa Dudut. Inayos ko ang trabaho ko roon at tiniis ang homesick. Inisip ko na lamang na yon ang magandang paraan para makatulong din ako sa pamilya ko, kagaya ng nagawa ng ate ko. Hindi ko rin kinalimutan ang sarili ko at ang naging goal ko noon ay ang magkaroon ako ng sariling bahay. Gusto ko kasi na makikita ko ang bunga ng pagtatrabaho ko sa ibang bansa.
Yung masasabi ko na meron akong naipundar. Wala rin kasi akong balak na forever na magtatrabaho sa ibang bansa. At ang gusto ko ay sa Pilipinas ako mag-i-stay para malapit ako sa aking pamilya at mga kaibigan. Isa pa, kahit babae ako ay ayokong iasa sa mapapangasawa ko ang pagkakaroon ng sariling bahay. What if walang sariling bahay ang mapapakasalan ko? Hindi ba? Ang ginawa ko ay naging masinop ako sa perang kinikita ko. Tinipid ko ang sarili ko at hindi ako gumagastos sa mga bagay na alam kong mabibili ko rin pagdating ng araw. Mas nag-focus ako sa pag-iipon ng pera, Papa Dudut. Maraming taon din ang ginugol ko para makapag-ipon ako ng pambili ko ng lupa. Nang magbabakasyon ako sa Pilipinas ng isang buwan ay inasikaso ko na ang paghahanap ng pagtatayuan ng aking dream house. Nang panahon na yon ay meron akong boyfriend, si Clyde. Nagpatulong ako sa kanya sa paghahanap ng magandang location. Yung malapit sa lahat. Alam ko kasi na siya ang makakatulong sa akin pagdating sa bagay na yon dahil sa ganong nakalinya ang trabaho niya. May nagustuhan akong pinagbebentang lupa na hindi gaanong kalayo sa bahay ng pamilya ko. Siguro ay nasa 30 minutes na travel lamang ang layo noon sa amin. Nang puntahan namin ang lupang ipinagbebenta ay napakataas pa ng mga talahib doon. Kasama rin namin yung may-ari, iilan lamang ang mga kabahayan sa paligid at ganoon ang gusto ko. Yung tahimik pero may bahay naman sa harapan namin. Yun ang nagustuhan ko kaya sabi ko sa nagbebenta, ako na lamang ang kausapin niya dahil interesado akong bilhin ng lupa na yon, Papa Dudut. Doon ko na nakikitang nakatayo ang dream house ko. Sa totoo lang ay hindi pa rin ako makapaniwala ng panahon na yon na nangyayari ang lahat ng yon. Parang dati pangarap lamang ang mga yon sa akin pero nagkaroon na ng katuparan. Naging mabilis naman ang proseso ng paglipat ng lupa sa pangalan ko at ang goal ko ay ang matayuan ng dream house ko yon. Pero hindi ko na yun nagawa kaagad kasi kailangan ko nang bumalik sa ibang bansa para magtrabaho ulit. Mas naging porsigido ako ng time na yon at nagkaroon na rin ako ng part-time job. Yung kahit pahinga ko na sana sa araw na yon ay mas pinili ko pa rin ang magtrabaho. Nang magkaroon ulit ng bakasyon ay binisita ko ang lupang nabili ko at naisipan ko na patabasa na ang mataas na talahib doon. Kumuha ako ng mga tao na gagawa noon, sa pagtatabas ay nagkaroon ng aksidente. Hindi sinasadya na nataga ng isang tao ang nagtatrabahong kasama niya sa paa. Mabuti na lamang at hindi naman malalim yung naging sugat niya pero dinala ko pa rin siya sa ospital. Para naman matingnan at masigurado ko na ayos lamang talaga siya. Nang isang beses na bumisita ulit kami ni Clyde sa lupa ay natsyempohan ko na nasa labas ng bahay niya yung nakatira sa tapat namin. Ngumiti siya sa akin kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na kausapin siya. Nagpakilala ko sa kanya at nakilala namin siya ni Clyde. Si Ate Ronaline, kasama niya raw sa bahay ang dalawang anak niya habang ang asawa niya ay nagtatrabaho sa Saudi. Okay po bang lugar na ito? Tahimik po ba ate? Tanong ko kay Ate Ronaline. Kung sa tahimik ang pag-uusapan ay tahimik naman. Nakita mo naman kakaunti lang ang bahay. Pero masaya ako na magkakaroon ako ng kapitbahay dito. Sagot pa ni Ate Ronaline. Buti naman pala kung ganun. Gusto ko rin kasi ng tahimik na lugar, ang sabi ko. Kaya lang hindi ba nasabi sa inyo nang nagbebenta sa inyo ng lupa na yan na pagtatayuan mo ng bahay ay naging tapunan ng mga patay? Turan pa ni Ate Ronaline. Paanong tapunan po ng patay? Ang nagtataka kong tanong. Nung araw kasi dyan madalas itapon yung mga sinasalvage. Kasi talahiban yan. Hindi lang naman dyan basta sa mga talahiban na area sa lugar na ito.
Kaya kung ako sa iyo bago mo patayuan ng bahay ang lupa mo, ipabless mo. Hindi naman sa tinatakot kita pero para alam mo rin. Yan ang sinabi rin kasi sa akin ng mga nauna sa akin na tumira dito. Ang sabi pa ni Ate Ronalyn. Ganun po ba? Sige po, gagawin ko yung sinasabi ninyo ate. Turan ko. Gawin mo ha, huwag mong kakalimutan. Importante yon at para mawala ka agad ang bad vibes sa bahay mo. Ang sabi pa ni Ate Ronalyn. Habang pauwi na kami ni Clyde ay napag-usapan namin ang sinabi sa akin ni Ate Ronalyn. Ang sabi ni Clyde ay wala naman siguro akong ipag-aalala. Lalo na at matagal nang nangyari yon, Papa Dudut. Pwede rin daw na hindi totoo ang kwento na yon kasi kinuwento lang naman daw kay Ate Ronalyn at hindi ito ang mismong nakasaksi na merong mga itinapo na bangkay sa lupang nabili ko. Pero kung gusto ko raw na ipabless bago tayuan ng bahay ay gawin ko para sa peace of mind ko. Nang matapos na ang bakasyon ko at umalis na ako sa Pilipinas para magtrabaho uli ay nawala sa isipan ko ang nakakatakot na kwento ni Ate Ronalyn, Papa Dudut. Nagtrabaho ulit ako para sa pandagdag sa pagpapagawa ng dream house ko at para na rin sa gusto kong itayong business ng time na yon. Para kahit nasa Pilipinas na ako ay kikita pa rin ako ng pera. Saka gusto ko rin na sa Pilipinas magtrabaho habang nagnenegosyo para malapit lang ako sa pamilya ko. Ayoko pa rin kasi na tumanda na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ilang taon pa ang ginugol ko sa pagtatrabaho sa ibang bansa bago ako nag-decide na umuwi na for good. Inuna ko muna ang pagpapatayo ng negosyo ko para habang nagpapagawa ako ng bahay ay kumikita pa rin ako ng pera at hindi tuluyang maubos ang savings ko. Hindi ko na rin kasi inalala sina mama at papa kasi meron silang pinagkakakitaan. Saka inaalalayan pa rin sila ng kapatid ko. Tinulungan ako ni Clyde sa paghahanap ng mga tao na magtatayo ng bahay ko. Pati sa pag-canvas at pagbili ng materyales ay kasama ko siya. Kaya naman sobrang laki ng naitulong niya sa akin noon, Papa Dudut. Dahil sa nakalimutan ko na yung sinabi ni Ate Ronalyn na ipabless yung pagtatayuan ng bahay ko. Bago simula ng construction ay hindi ko na yon nagawa pa. Aaminin ko na naging excited ako na simulan ang pagtayo sa bahay ko, Papa Dudut. Nang magustuhan ko ang plano ng architect ay sinimulan na rin ang construction ng bahay ko at siniguro ko na nakatutok ako sa mga gagawin nila kaya halos araw-araw akong nandun. O kung hindi man kaya ng oras ko dahil meron akong business ay si Clyde o ang tatay ko ang pinapapunta ko para masiguro na okay ang lahat. Ilang linggo pa lamang ay nagkaroon na ng aksidente sa ginagawang bahay, Papa Dudut. Nalaglagan ng hollow block sa paa ang isa sa mga nagtatrabaho doon. Nasa labas ako noon nang tumawag si Papa sa akin para ipaalam ang nangyari. Hindi raw birong sugat ang nakuha ng trabahador kaya dinala nila sa ospital. Ginastosan ko ang kailangan sa ospital pati na ang gamot. Minsan ay hindi may iwasan ang mga ganong aksidente kapag may ginagawang bahay o kung anong establishment. Hindi na rin nakabalik ang trabahador na yon kaya pinalitan na lamang namin. Nagsimula na akong mabahala at magtaka noong 2 buwan pa lamang na ginagawang bahay ko ay ilang beses nang nagkaroon ng aksidente doon. Kagaya ng mga nakaapak ng pako, tinamaan sa ulo ng umigkas na martelyo at merong nahulog mula sa itaas. Natakot na ako kasi tinatayo pa lamang ang bahay ko ay may mga hindi na magagandang mga nangyayari. Pero patuloy na sinasabi sa akin ni Clyde na ang lahat ng yon ay nagkakataon lamang at hindi ko dapat bigyan ng kung anong meaning. Huwag daw akong mag-isip ng kung ano-ano kasi may stress lamang daw ako. Huwag daw akong mag-alala kasi matatapos din ang bahay ko. Nagpatuloy ang pailan-ilan na maliliit na aksidente habang ginagawa ang bahay ko. Dahil sa mga pangyayaring yon ay pinatigil ko muna ang construction ng bahay, Papa Dudut.
Pinupuntahan ko na lamang yon paminsan-minsan hanggang sa isang araw ay kumatok ako sa bahay ni Ate Ronalyn para kumustahin siya. Tinanong niya ako kung bakit ko itinigil ang pagpapagawa ng bahay. Itutuloy ko pa rin po yan pero sa susunod na taon na lang po. Ang dami po kasing aksidente na nangyari habang itinatayo sagot ko. Naku, yan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo dati? Teka, pinabless mo na ba yung lupa mo? Bago ninyo sinimulan, yung pagtatayo ng bahay. Tanong pa ni Ate Ronalyn. Hindi nga po nakalimutan ko sa sobrang excited ko. Sagot ko. Bakit mo kasi kinalimutan? Umuwi kasi kami ng mga anak ko sa probinsya kaya wala ako rito nung sinimulan ninyo ang bahay mo. Ipabless mo na lang kapag tapos na yung bahay mo at bago ka tumira. Payo pa ni Ate Ronalyn. Sige po ate, gagawin ko na talaga yan. Turan ko. Huwag mo nang kalimutan ha. Feeling ko kasi ay ang daming aksidente dyan sa ginagawa mong bahay ay dahil sa mga bangkay na itinapon dyan dati. Ang sabi pa ni Ate Ronalyn. Habang nakastop ang construction ng bahay ko ay sa business muna ako nag-focus. Pinalipas ko muna ang bagong taon saka ako pinasimulan muli ang pagpapagawa ng bahay ko. Kada araw ay pinagdadasal ko na sana'y wala ng aksidente na mangyari. Kapag nandun ako sa construction ay palagi kong pinapaalalahanan ang mga trabahador na mag-ingat sila palagi. Hindi bale na mabagal magawa ang bahay. Basta safe sila at hindi maaaksidente. Lumipas nga ang maraming buwan na walang aksidente nangyari papadudot. Tuloy pa rin ako sa pagdarasal na sana'y wala na talaga. Medyo nagiging kampante na rin ako ng time na yon pero kung kailan malapit nang matapos ang bahay ay saka naman may nangyaring aksidente at medyo grabe ang aksidente na nangyari sa dalawa sa mga trabahador at kinailangan nilang ma-confine ng matagal sa ospital. Natakot na naman ako kaya nag-decide akong ihinto muna ulit ang construction ng bahay ko. Nang ipatigil ko yon ay parang pintura at kaunting finishing na lamang ang kulang. Meron na yung linya ng kuryente, actually pwede na nga yung tirhan at mga gamit na lamang ang kulang saka ang titira. Bali yung pinagawa ko pala ay 2 palapag. May 3 kwarto yon sa itaas. Siyempre, alam ko na hindi lang ako ang titira doon kundi ang magiging pamilya ko. Saka habang wala pa akong asawa ay pwede din doon ang mga magulang ko at mga kapatid na bumisita sa akin para meron silang sarili nilang kwarto kapag nandun sila sa bahay. Dahil sa hindi pa naman talaga tapos ang bahay ay hindi muna ako tumira doon papadudot. Sa bahay ng mga magulang ko muna ako nagstay. Kaya lang ay parang tadhana na rin ang talagang nagpush sa akin para manirahan doon dahil nang isang beses akong bumisita sa bahay ay may nakita kong karton at ilang maruming damit. Ibig sabihin ay merong tumitira sa bahay ko kapag wala ako roon. Nang makita ko ni Ate Ronalyn ay sinabi niya na may ilang beses na niyang nakikita na merong lalaki na pumapasok sa bahay ko tuwing gabi. Akala raw niya nung una ay ang boyfriend ko pero nang matsyempohan niya, isang umaga na lumabas yung lalaki ay nalaman niya na isa yung pulube dahil sa itsura at ayos ng lalaki. Itinawag na raw niya yon sa barangay at ang sabi ay magroronda ang mga ito sa gabi para mahuli yung lalaki at mapagsabihan na hindi ito pwedeng matulog sa bahay ko. Ate, siguro mas okay kung tumira na ako sa bahay ko kahit na hindi pa tapos, ang sabi ko. Ikaw ang bahala, pero okay lang ba sa'yo na hindi pa napapabless ang bahay at titira ka na? Tanong ni Ate Ronalyn. Okay lang po siguro, baka kasi may mga nakakakita na walang ilaw palagi sa bahay ko. Kaya alam nilang walang nakatira. Ayoko naman na may pumasok nang hindi ko alam. Tugon ko. Hinayaan na lamang ako ni Ate Ronalyn sa gusto ko, papadudot. Pero magpalagay daw ako ng altar para kahit papaano ay meron akong proteksyon. Sinabi ko kay Clyde ang bagay na yon at aniya ay pwede naman talagang tirahan ang bahay ko kasi may tubig at kuryente na yon. Sabi ko ay pansamantala lamang naman
kapag naisipan ko na ituloy ang paggawa noon ay aalis ulit ako. Nang malaman ni Clyde na may nakakapasok sa bahay ko na ibang tao at doon natutulog sa gabi ay nag-alala siya para sa akin. Baka raw bumalik yung tao na yon kaya nag-offer siya na kung okay sa akin ay sasamahan niya ako na tumira doon habang hindi pa nagre-resume ang mga dapat na tapusin doon. Natakot din ako na baka nga mangyari yon. Baka habang mag-isa ako ay pumasok yung lalaki. Hindi naman sa nanghuhusga ako pero paano kung may gawin siyang hindi maganda sa akin. Kaya pumayag ako sa offer na yun ni Clyde. Sinabi ko na pwede niya akong samahan sa pansamantalang pagtira sa bahay na yon. Si Clyde din ang sumama sa akin para bumili ng kaunting gamit na kakailanganin namin sa bahay. Mga gamit sa kusina, pagkain, higaan, electric fan, TV at kung ano-ano pa. Tinulungan niya rin ako na mag-ayos at ang sabi ko sa kanya ay hindi pwede na magkasama kami sa isang kwarto. Saka na yon kapag kasal na kami at pumayag naman si Clyde. Si Clyde sa kwarto na malapit sa hagdanan habang ako ay doon sa kwarto na katabi sa kusina. Napakasaya ko noon kasi kahit na hindi pa tapos yung bahay ay mararamdaman ko na kung paano ba ang manirahan doon kahit sandali lamang. Kasi alam ko na anytime kapag ready na ako ay ipapatapos ko na talaga ang bahay ko. Sa unang 2 gabi namin sa bahay ni Clyde ay okay naman ang lahat. Hindi naman nahirapan si Clyde sa pagpasok sa trabaho niya dahil meron siyang sariling sasakyan. Habang ako naman ay nagko-commute muna kapag pupunta sa itinayo kong business para tingnan yon. Parehas kaming umaga umaalis ni Clyde ng bahay pero mas nauuna siya kasi maaga ang pasok niya sa work. Ako naman ay before lunch na nakakaalis. Parehas na kaming gabi na nakakauwi ni Clyde at sinusundo na lamang niya ako para sabay na kami. Sa pangatlong araw ay hindi muna ako nasundo ni Clyde dahil lumabas sila ng mga katrabaho niya. Walang problema yun sa akin kasi minsan lang lumabas si Clyde. At kung minsan pa nga ay ako ang nagsasabi sa kanya na makipag-socialize naman paminsan-minsan. Nang gabing yon ay mag-isa akong umuwi sa bahay ko. Nasa labas pa lamang ako ay nagtaka na ako kasi nakabukas ang ilaw sa may kwarto ko. Glass kasi ang bintana noon kaya kita sa labas kapag naka-on ang ilaw. Hindi ko pwedeng makalimutan na patay lahat ng ilaw sa bahay nang umalis ako. Kaya naman nakapagtataka na may ibang ilaw na nakabukas. Tapos sa kwarto ko pa talaga. Medyo nagkaroon ako ng hinala na baka may ibang tao na nakapasok sa bahay kaya hindi muna ako pumasok. Kumatok ako sa bahay ni Ate Ronalyn at sinabi ko ang concern ko. Tumawag si Ate Ronalyn sa security guard ng subdivision at siyang nagsabi rito ng sitwasyon ko. Habang hinihintay namin ang pagdating ng guard ay doon muna ako nagstay sa bahay ni Ate Ronalyn. Medyo nanginginig ako sa takot na baka nga may ibang tao sa bahay ko. Hindi nagtagal ay may dumating ng 2 security guard. Sila muna ang pumasok sa bahay ko para i-check. Nang lumabas sila ay sinabi nila na walang tao sa loob ng bahay ko. At wala ring sign na may nakapasok kasi nasa ayos lahat ng gamit. Pero i-check ko pa rin daw kung may nawala sa mga gamit ko. Sinamahan ako ni Ate Ronalyn at ng mga guard sa pag-check ng mga gamit at dahil sa kakaunti ang gamit ko roon ay hindi na ako nahirapan sa check. Nasiguro ko naman na walang nawala sa gamit ko. Kinuha ko na rin ang number ng security bago umalis ang mga guard para kung sakali na kailangan ko ng tulong nila ay ako na mismo ang tatawag sa kanila. Sigurado ka ba na hindi mo naiwanang bukas ang ilaw sa kwarto mo bago ka umalis? Tanong ni Ate Ronalyn. Sure ako ate. Saka hindi kami nagbubukas ng ilaw sa umaga kasi maliwanag na. Sagot ko. Paano naman kaya nangyari yun? Tanong ni Ate Ronalyn. Hindi ko rin talaga alam. Gusto ko na lang isipin na nakalimutan kong patayin kahit sobrang imposible nun. Ang sabi ko.
Ano, okay ka na ba rito? Gusto pa sana kitang samahan kaya lang walang kasamang anak ko sa bahay, ang sabi ni Ate Ronalyn. Sige ate, okay na ako rito, pasensya ka na sa abala ko ha, wika ko. Naku, wala yun. Tayong dalawa na nga lang ang magkalapit na bahay dito kaya dapat ay magtulungan tayong dalawa. Ang sabi ni Ate Ronalyn at ngumiti siya sa akin. Nagpapasalamat ako kasi kagaya ni Ate Ronalyn ang naging kapitbahay ko sa lugar na yon. Nararamdaman ko kasi na meron siyang pakialam sa akin. Sabagay tama rin siya na dapat ay magtulungan kami kasi kami lang ang magkalapit ng bahay sa lugar na yon. Yung ibang bahay ay medyo malayo na talaga. Nang gabing yon ay hindi ako makatulog dahil sa medyo natatakot pa rin ako. Naging paranoid ako at naiisip ko na baka may biglang magpumilit na pumasok sa bahay ko, Papa Dudut. Binuksan ko ang lahat ng ilaw sa bahay, nasa kwarto ako. Nakahiga at nagbabasa ng aklat. Gusto ko sanang tawagan si Clyde pero naisip ko na baka biglang umuwi kaagad si Clyde sa pag-aalala sa akin. Ayaw ko naman na ma-spoil ko ang paglabas niya kasama ang mga katrabaho niya. Lalo na at minsan lang naman yung mangyari sa buhay niya. Nilibang ko na lamang ang sarili ko sa pagbabasa, Papa Dudut. Bandang alas 11 na nang makaramdam na ako ng antok. Pero sa oras na yon ay may narinig akong naglalakad sa may hagdanan. Gawa kasi sa kahoy ang hagdan sa bahay na yon. Mabagal yung paglalakad tapos ay parang sinasadya na malakas yung paghakbang niya. Kinabahan ako at ang unang pumasok sa utak ko ay may ibang tao talaga sa bahay ko. Hindi ko masabing magnanakaw kasi hindi naman siguro maglalakad. Nang ganon ang magnanakaw kasi hanggang maaari ay tahimik lang dapat ang galaw niya. Ang unang pumasok sa utak ko ay tumawag sa security na ginawa ko naman. May isang guard na nagpunta sa bahay ko para mag-check pero pati ako ay nagtaka. Kasi nakalak naman ang lahat ng pinto at bintana. Walang sign na merong nakapasok. Pati ang buong bahay ay chinek namin at wala kaming nakitang kahinahinala at ibang tao. Wala namang pwedeng mapagtaguan doon kasi wala pang masyadong gamit. Kahit nga ang kisame ay tinignan din ng guard pero wala siyang nakita. Nahiya ako kasi parang false alarm ang nangyari at isa sa ayaw ko talaga ay nakakaistorbo ako sa ibang tao. Humingi ako ng sorry sa guard kasi pumunta siya sa bahay sa wala lang. Sabi naman niya ay walang problema dahil kasama yon sa trabaho niya. Kahit paano ay nabawasan ang takot ko nang masigurado na walang ibang tao sa bahay. Pero ang pinagtaka ko ay bakit meron akong narinig na naglalakad sa may hagdanan. Hindi ko maisip kung paano yon nangyari. Dumating na rin si Clyde after na umalis ng guard at ikinuwento ko sa kanyang mga pangyayari. Ang hinala ni Clyde ay baka dahil sa inaantok na ako kaya kung ano-ano ang mga naririnig ko. Pero masaya siya na safe ako at walang masamang nangyari sa akin. Sa susunod daw kapag may pangyayari na ganoon ay tumawag ako sa kanya. Huwag daw akong mahihiya sa kanya kasi kahit nasa labas siya o merong ginagawa ay uuwi siya. Kapag nalaman niya na natatakot ako. Sa mga dumaan na araw ay naging normal na ang lahat. Hindi na naulit yung mga narinig kong naglalakad sa hagdanan kapag mag-isa ako. Kaya naisip ko na baka nga tama yung sinabi na dahilan ni Clyde. Siguro nga ay dahil sa inaantok lamang ako kaya meron akong narinig na ganon. Kaya lang nung makadalawang linggo na kami ni Clyde sa bahay na yon ay naging sunod-sunod na ang mga kababalaghan at pagpaparamdam ng mga nilalang na naroon sa pinagtayuan ng aming bahay. Isang umaga walang pasok noon sa trabaho si Clyde kaya late na siyang nagising. Ako naman ay sanay na maagang nagigising kahit wala akong lakad o gagawin. Habang nasa kusina ako at naghahanda ng almusal ay meron akong naamoy na sobrang baho. Para siyang kaamoy ng nabubulok na karne o kaya ay patay na hayop.
Sobrang sangsang niya at hindi ko siya kayang tiisin at ipagwalang bahala na lamang. Itinigil ko muna sandali ang aking ginagawa para hanapin yung pinanggagalingan ng mabahong amoy. Inakala ko kasi na baka merong patay na daga o kung anong hayop sa loob ng bahay. Tiningnan ko ang ilalim ng lababo, banyo at halos lahat ng sulok ng bahay pero wala akong nakita. Nagising na lamang si Clyde at naabutan niya akong hinahanap yung pinanggagalingan ng amoy na yon. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Clyde. "Hinahanap ko yung mabahong amoy, parang amoy ng patay na daga eh. Ang baho no?" turan ko. "Sigurado ka ba wala naman ako naaamoy na mabaho?" ang sabi ni Clyde at suminghot-singhot pa siya. "May sipon ka siguro, barado yung ilong mo kaya hindi mo maamoy," sambit ko. "Wala no. Naaamoy ko nga yung tosino na niluluto mo pero wala namang mabaho eh. Alam mo baka nasa ilong mo yung mabaho, linisin mo yan," ang biro pa ni Clyde. Pero alam ko na hindi totoo na yung mabaho ay nasa ilong ko. Sa pang-amoy ko kasi ay nasa loob mismo ng gagaling yun. Ang problema ko lang ay hindi ko matukoy kung nasaan. Matapos naming mag-almusal ni Clyde ay nagpaalam siya sa akin na uuwi muna siya sa kanila para makasama ang family niya. Sarado ang business ko kapag anong araw kaya sa bahay lang ako at ako na lang ang mag-isa nang umalis si Clyde. Hindi pa rin nawawala yung mabahong amoy kaya ang ginawa ko ay naglinis ako ng buong bahay. As in, general cleaning ang ginawa ko, Papa Dudut. Nag-spray ako ng air freshener at bumili ako sa grocery ng mga ginagamit para maging mabango ang bahay. Dinamihan ko ng pagbili ko kasi nilagyan ko ang bawat kwarto ng bahay. Meron din sa sala at sa kusina at nang ginawa ko yun ay nawala ng mabahong amoy. Kaya lang ay nababahala pa rin ako kasi hindi ko nahanap kung ano ba yung mabahong yun. Kinagabihan ay tumawag sa akin si Clyde para sabihin na pauwi na siya sa bahay ko. Habang hinihintay ko si Clyde ay nasa kwarto ako at nagbabasa ng aklat. Maya-maya ay may narinig akong tumawag sa pangalan ko. Boses ng lalaki yon, kaya ang akala ko ay si Clyde. Nanggaling sa ibaba yung boses at nagtaka ko kasi hindi ko narinig yung ugong ng sasakyan niya na dumating. Pati nga ang pagbukas ng gate ay hindi ko narinig. Pero hindi ko na yon binigyan ng pansin at buwaba na ako. Pagbaba ko ay hinanap ko kagad si Clyde. Pero hindi ko siya makita. Nakalak ang main door at wala rin siya sa kusina kahit sa banyo at kwarto niya. At ang mas nakapagbuhay talaga ng takot ko ay nang makita kong may bakas ng paa sa sahig sa sala. Puting tiles ang sahig ko roon kaya kitang kita ko ang mga bakas. Parang ang may gawa ng bakas na yon ay naglakad siya ng nakayapak sa labas. Tapos ay pumasok siya sa loob ng bahay. Nagsimula yung bakas ng paa sa gitnang parte ng sala tapos ay nawala siya sa may bungad ng kusina. Sinukat ko ang paa ko sa bakas na yon kasi bakas sa akin yon pero masyadong malaki ang sukat ng bakas kesa sa paa ko, Papa Dudut. Nagsimula na naman akong matakot at mag-isip na merong ibang tao na nakapasok sa bahay. Dahil alam kong papunta na si Clyde doon ay siyang tinawagan ko. Sinabi ko na parang merong ibang taong nakapasok sa bahay. Ang pinagawa niya sa akin ay kina Ate Ronalyn ko na siya hinintay. Ang sabi niya kasi noong una ay tumawag ako sa security ng subdivision pero nahiya na akong gawin yon kasi baka false alarm na naman. Buti na lamang at gising pa si Ate Ronalyn ng oras na yon kaya nabuksan at napapasok niya ako kaagad sa bahay niya. Sinabi ko sa kanya na meron akong nakita ng mga bakas ng paa sa loob ng bahay ko at ang hinala ko ay merong ibang tao na nakapasok sa bahay. Aniya dapat daw ay sa security ako tumawag pero ang sabi ko ay huwag na at baka mali na naman at katulad ng dati ang mangyari. Kira, paano kung hindi pala galing sa labas ng bahay yung may gawa ng bakas? Paano kung nasa loob talaga siya? Tanong ni Ate Ronalyn na medyo naguluhan ako. Ate, sinukat ko yung bakas ng paa. Hindi sa akin yun, wala pa si Clyde kaya imposibleng sa kanya yun. Ang sabi ko. Hindi ganyan ang ibig kong sabihin, Kira.
Paano kung yung mga kaluluwa ng mga bangkay na itinapon sa pinagtayuan mo ng bahay ang may gawa nun? Nagpaparamdam sila. Sabi ko sa iyo ipabless mo na yon bago ka tumira. Turan pa ni Ate Ronalyn. Anong ibig mong sabihin ate? Haunted ang bahay ko? Natatakot kong tanong. Hindi siguro yung mismong bahay mo kundi yung lupang pinagtayuan ng bahay mo. Diba maraming ang itinapon na bangkay sa lupang yan dati? Ang sabi ni Ate Ronalyn. Baka kasi hindi totoo yung sinasabi mo na yan ate. Turan ko. Totoo man o hindi dapat ay may gawin ka na. Ipabless mo na ang bahay mo kahit na hindi pa tapos. O kaya humingi ka ng tulong sa mga marunong magpaalis ng mga multo. Medium ba ang tawag sa ganon? Ang sabi ni Ate Ronalyn. Sa pagkakataon na yon ay naisip ko na baka nga tama si Ate Ronalyn at kailangan ko nang sundin ang advice niya. Nang dumating si Clyde ay pumunta na kami sa bahay ko at sumama si Ate Ronalyn. Nang makita ni Ate Ronalyn ang bakas ng paa sa sala ay sinabi niya na bigla siyang kinilabutan. Yun din ang unang beses na pumasok siya roon at iba raw ang pakiramdam. Mainit sa loob at maalinsangan, ang bigat din daw sa pakiramdam. Hindi ko maintindihan kung ano nga ba ang mabigat na pakiramdam kaya hindi ko siya masyadong naintindihan sa parte na yon. Inulit ni Ate Ronalyn na sa tingin niya ay nagpaparamdam sa bahay ang mga kaluluwa ng mga bangkay na itinapon dati sa lupa na yon. Papadudot aniya dapat daw ay ipabless ko na ang bahay at ang lupa. Kaya kahit na hindi pa talaga tapos ang bahay ay inesikaso ko na ang pagpapabless noon. Ang in-invite lang sa blessing ay ang family ko, syempre si Clyde at si Ate Ronalyn at ang mga anak niya. Nagkaroon na lamang kami ng simpleng salo-salo pagkatapos. Umasa ako na dahil sa napabless na ang bahay ay magiging okay na ang lahat papadudot. Umasa ako na wala nang hindi may paliwanag na bagay na mangyayari doon. At kung totoo man na merong mga kaluluwa doon, ay manahimik na sana sila at hindi nila ako guluhin. Pagkatapos ng blessing ay itutuloy ko na sana ang pagpapatapos ng bahay ko. Pero habang nandun kami ni Clyde ay nagpatuloy pa rin ang mga pagpaparamdam. May mga anino akong nakikita lalo na kapag ako lang mag-isa. Sa gabi ay nagigising ako dahil meron akong narinig na sumisigaw na para bang pinapahirapan sila. Kahit si Clyde ay may narinig na lalaking umiiyak noong siya lamang mag-isa sa bahay para daw humihingi ng tulong sa kanya. Doon ako nag-decide na humingi ng tulong sa isa pang paranormal expert, Papadudot. Nasa labas pa lamang ang paranormal expert ay sinabi na niya na maraming kaluluwa sa loob ng bahay ko. At nagagalit ang mga ito sa pagdating niya. Pero tumuloy pa rin siya sa pagpasok at nakita ko sa mukha niya na nahihirapan siya. Talagang pinagpapawisan siya ng malala. Marami raw dugo sa lupa na pinagtayuan ng aking bahay, Papadudot. Nalaman din niya kahit na hindi ko sinabi na marami raw aksidente na nangyari sa pagpapatayo ng aking bahay. At ang may mga kagagawa noon ay ang mga kaluluwa na nasa lupang yon. Nagsagawa ng cleansing ang paranormal expert sa bahay ko at sa lupang kinakatayuan noon. Aniya ay pinaalis rin niya ang mga kaluluwang naroon pero may isang ayaw pang tumawid sa kabilang buhay. Kahit na anong pilit niya ay ayaw pa ring umalis. Pero huwag daw akong mag-alala kasi nagkaroon sila ng kasunduan ng kaluluwang yon na hindi na ito magpaparamdam at manggugulo kapalit ng hindi ito sapilitang papaalisin ng paranormal expert. Nang malaman ko ang kwento sa lupang yon ay natakot na ako na manirahan sa bahay na yon, Papadudot. Lalo na't alam ko na meron pa ring kaluluwa na naroon. Kaya ang ginawa ko ay ginawa ko na lamang yung apartment. Marami akong pinabago para maging paupahan yon. Hindi ko na kasi kayang tumira sa isang lugar na takot ako lalo na at naniniwala ako na dapat kapag nasa sarili mong bahay ka ay safe ka dapat. Pero kinausap ko ulit ang paranormal expert at tuluyan na niyang pinaalis ang kaluluwa na naroon. Nang makapag-ipon ulit ako ng pera ay kumuha na lamang ako ng isang bahay na hulugan. That time ay naghiwalay na kami ni Clyde dahil sa nagkaroon kami ng isang malaking problema.
Ngayon ay sa bahay na yon na ako nakatira kasama ang aking asawa at isang anak. Pero thankful pa rin ako kay Clyde dahil sa mga naitulong niya sa akin dati at siya ang kasama ko noong panahong natatakot ako sa sarili kong bahay. Hindi ko makakalimutan ang mga bagay na ginawa niya para sa akin. Yung apartment ko naman ay maganda pa rin ang takbo ngayon pero may isang tenant ako na may third eye yata na nagkwento sa akin na meron siyang nararamdaman na kakaiba sa unit kung saan siya nakastay. So far ay wala namang malalang pangyayari at pagpaparamdam sa apartment na yon. Siguro kung talagang open ang third eye mo o malakas ang pakiramdam mo sa mga entity ay mararamdaman mo talaga ang kababalaghan na meron sa lugar na yon. Ilang beses ko na rin napabless ang apartment na yon. Pero siguro nga ay may mga kaluluwa na malakas ang kapit sa lugar na yon dahil doon itinapon ang kanilang katawan. Nakakalungkot lang na ang iba sa kanila ay hindi pa rin nakakamit ang hustisya hanggang sa kasalukuyan. Baka sa oras na magkaroon ng justice, ang ginawa sa kanila ay saka lamang nila iiwan ang lugar na yon. Lubos na nagpapasalamat at nagmamahal, Kira. Importante na maging ligtas tayo sa sarili nating pamamahay. Dahil dito tayo nagpapahinga at karamihan sa atin ay dito nananatili ng maraming oras. Nararapat lamang na gawin natin ang lahat upang ang ating bahay ay maging isang tahanan kung saan kapag nandito tayo ay wala tayong takot at pangambang mararamdaman. Huwag kang magpapatalo sa mga nais na guluhin ng ating kapayapaan sa sarili nating tahanan. Ikaw ang nagmamay-ari ng bahay na yon kaya ikaw ang dapat na mas superior sa kanila. Maaari mong alamin ang kwento sa likod kung bakit may kababalaghan na nangyayari sa bahay mo at doon ka magsimula sa kung ano ang magiging susunod mong hakbang. Pwede ka ring humingi ng tulong sa simbahan o mga taong profesional sa ganitong pangyayari upang magabayan ka ng tama at malaman mo kung ano nga ba ang dapat mong gawin. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.